ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang simbahan may moral nga obligasyon nga tamdon ang mga isyu sosyal nga nagatublag sa iya mga tumulo, mga isyu sang kubos nga sama-sami hindi mabatian kag mahatagan sang igdalupangon. Sa sini nga kahimtangan, ang simbahan amo ang mangintingog sang kubos kag mangin instrumento para mapalabot sa mga natungdan kag mga ahensya sang gobyerno ang problema sang katilingban. Nagahatag sang mga pagtulunan sa mga tumulo sa ila katungdanan bilang mga binunyagan nga mangin instrumento kag mangin tingog sang kubos para sa pagbag-o sang katilingban. Amo ini ang sadsadan sang aton programa Tingog sang Kubos. Kag karon, yari ang inyo mga alagad. Tingog sang Kubos. Hanggat may isang nagugutom, hanggat may isang nauuhaw, hanggat mayroong... Mayong aga sa aton mga kauturan. Welcome sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action. Sa layaw ay na... Kamusta na ang aton nga mga kauturan all over the Diocese of Bacolod kag sa malabutan sang sining maragwagan DYAF 1143 CMN Bacolod. Kamusta na ang aton nga mga viewers, ang aton nga mga listeners? Yari kita subong Lunes nga adlaw sang aton nga pagpangalagad July 6, 2026. Actually, una nga Lunes sa bulan sang July. Balot, nagkasakit. Sa gihapon, mga ka-AF, ini ang inyo alagad Raymond Pandanduyan, of course, ang aton Executive Director, Reverend Father Julius Espinosa. Probably, hindi na aton mga kaupod, subong kami ara sang ordination. Ano? So, but anyway, mga ka-AF, padayon kita sa gihapon sa pagdala sa inyo sang mga issue kag tupiko nga kung sa diin nagapektar sa pagpangabuhi isang tagsa-tagsa ka Kristiyano, and at the same time, diri lamang mabatian sa aton iawaragwagan ang panindugan sa aton simbahan bahin sa mga isyu nga nagaluntad sa aton komunidad. At pangalan niya itanghal. Mga ka-AF, don't forget to like and share sa aton nga Facebook page, no? I-type lamang ang DYAF 1143 CMN Bacolod. Mag-comment, mag-share, no, kay aton ina karon paga-basahon, no, mag-react, no. At the same time, of course, mabatian man kita, no, sa online platform radio. I-type lamang ang bacoloddiocese.org/DYAF, and of course, no, sa aton iya nga YouTube channel sa DYAF. Sige mga ka-AF, ano? So, good morning sa aton mga viewers kag listeners, na particular na dira sa may bago, no, akanay na magdingda. Good morning don dira sa may barangay Malingen, and of course sa mga listeners naton sa may Olimbo, no, Sitio Olimbo, barangay Nahanunga, Hinigaran. Good morning da kanay Nanay Luz kag ang iyang mga kaopdanan. Kag subong man mga ka-EF, no, ginatamyaw man naton ang aton iyang mga viewers kag listeners dira sa may Miranda Pontevedra. Kag aton man nga mga viewers and listeners sa may Pontevedra, no, dira gyapon niya sa may barangay Don Salvador Benedicto, no. Kamusta da mga Bautista family, no? Good morning dira sa inyo kag mga Yabia family, of course dira sa may Barangay Araal, no? Sitio Magsibanga, Barangay Araal,
La Carlota City. Napansan at napinsan. Good morning da sa mapisan nila iyang presidente sang Smalra. No? Good morning, no? Of course, sa iba naton mga viewers and listeners, text lang no, mga ka-AF, or shall we say message, no, kay aton nila kung pagkabasahon mas nami man kon ibutang ninyo kung diin kamo nga lugar bala o kung diin kamo nga area kay para mahibaluan naton kag matamyaw man naton of course ang inyo nga mga kaupdanan dira, no? Sige mga ka-AF, no, before kita mag-proceed as usual sa pila naton ka mga talakayan di makadto kita nay, no, sa aton gospel reading of the day. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo suno sakay San Mateo. Sang si Jesus naghambal, may isa ka pangulo sa Hudeyo nga nagpalapit sa iya, nagluhod sa iya atubangan kag nagsiling, ang akon anak nga babayi bag-o lang gid, bag-o gid lang napatay, pero kadtue siya, pero kadtue kag tanduga kag mabuhi siya. Gani si Jesus nagtindog kag nagsunod sa iya, kag nagupod man ang iya mga gintutunan. May isa ka babayi nga nag-antos tungod sang pagpanggwa sang dugo sa sulod sang 12 ka tuig nga nagpalapit sa likod nayon ni Jesus, kag intandog ang sidsid sang iya kunop. Ang babayi nagsiling sa iya kaugalingon, kung matandog ko lang ang iya kunop, magaa-ayo ako. Nagliso si Jesus, kag nakita niya ang babayi, kag nagsiling, anak, magpakabakod ka. Ang imo pagtuo, nag-ayo sa imo. Sa gilayon, nag-ayo siya. Dayon nagsulod si Jesus sa balay sang pangulo nga Hudeyo. Sang nakita niya ang mga musikero para sa lubong, kag ang mga tao nga nagaginahod, nagsiling siya, wa kamo anay. Ang dalagita hindi patay, kundi katulog lang. Kag nagkadlaw sila sa pagyaguta sa iya. Sang nakagwa na ang mga tao, si Jesus nagsulod sa kwarto sang dalagita, kag ginuyatan niya siya sa kamot. Kag nagbangon siya. Ang balita nahanungod sining naglapnag sa sadto nga lugar. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Sige mga ka-AF, no? So ang aton ng gospel, particular na sa sining adlaw, may duha, no, ka hitabo sa aton na gospel nga kon sa diin, no, ang isa ka tawo nga may puderoso, may puder, no? Bangod sa kadesperado niya, nadula o kung napatay ang iyang nga bata. Diri ginapakita, no, ang isa man ka persistent or ginatawag naton grabing nga hugot nga pagtuo, no? Tungod nagkadto sa kay Kristo para ayuon, no, nga kon matandog lamang ang iya nga bata, mabuhi. And at the same time, diri man naton makita, no, ang in contrast, may isa man niya, no, ka babaye nga ginadugo sa malawig nga panahon, kag ang iya sa paminsaron, ang iya nga pagtuo nga kon makatandog siya, sa sid, maski sa sidsid lamang sang bayo ni Jesus, siya maga-ayo. And at the same time, mga ka-EF, di rin mo nakita ang isa ka contrasting event na pagsulod ni Jesus, no, sa sining pangulo nga nag-ayo sa iya, no, para buhion ang iya bata. Di rin mo makita, no, ang mga bystanders o kung ginatawag naton nga mga of course, no, ara sa palibot na bala, no, nga
mga Uzi Zero sa mga activities na Jesus. Grabe pa gani, no? In contrast, ginyaguta panila siya. But diri nato makita mga ka-IF, no? Particular na sa personal naton nga reflection sa sining aton nga mga hilikoton. Ang pagtuo kanako sang mabulig sa aton. Ang pagtuo maski wala kita makakita kay Jesus. Diri naton, no, matestingan ang aton ginatawag nga faith. Parehas man sa sang istorya, particular na sa aton nga gospel. Now mga ka-IF, no, isa lang gani ang akong mga personal na experience dire, no. Samtang nagahikot kita, no, particular na nagaserbisyo kita sa simbahan, kadamo man sang nasumalang naton nga mga pagtilaw, no, threat sa aton kabuhi. But of course, initanan ginahambal naton gani, no, ibutang, no, ipa sa Dios naton. No, kay nagapati kita nga samtang nagapanghikot kita, iya kita proteksyonan. And at the same time mga ka-IF, no, sa pila ka mga challenges nga nagabot niya sa aton kabuhi. So una, dumduman ko na kung gapa-eskwela ka pa sa mo bata bla. Balayran sa eskwelahan, balayran sa tuition, no? Every time may exam, tigalibog ulo mo kisa na kudiin mo kuhaon, no? But of course, no, nga ako ni-experience eh, gakaibot lang ako gani, no, nga may ara iya, no? Nga nagadaho o kung nagabulig sa imo, no? Halin man sa mga kauturan naton, no, nga nabuligan naton, no, paagi iya sa aton nga opisina. Kag ako ina-acknowledge yun na, no, nga daw wala ka lang nabudlayan. Although, no, pigado ang atong mga pagpangabuhi, pero sa padayon nga naton nga paghikot, no, padayon naton nga pagtuo kay Kristo, halos do hindi kita makabatsyag, no, hindi kita masyado nabudlayan, no, sa aton iya nga pagpangabuhi hambal gani, no. Diri sa simbahan, wala pa man ako naka-experience nga nagutuman ang akong nga pamilya, wala pa man ako naka-experience, no, doon naglibugin ang ulo ko, hindi ko makwa. Mas ibay ko sa kuryente, ibayad na itong tubig, during the time bayan ni mo tuition sa imong bata. Amo naglim mga kauturan, no, ang pagtuo nga ginatawag, no, ihatag nato ni natanan kay Ginoong Heso Kristo. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-AF, good morning da, no, sa aton iyang mga viewers kag listeners. Ang oras naton alas 9:18. Karon na may ara kita sang guest diri iya live sa aton nga studio ang isyu sang basurahan. Particular na dira iya sa may barangay Filisa. No, makaron na ta mga 9:30 kay hindi lang di simple lang. Binaton ka simple lang ang isyu sang ang isyu particular na nga naglupok sang ginako, no, sang local government unit sang administration ni Mayor Greg nga ginaprobahan na ya, no, ginaprobahan niya nila particular na ang Solid Waste Management Board nga ang Victoria City no, magahaboy sang ilang residual waste diri sa syudad sang Bacolod. Aton inakaron talakayon paagi iya sa aton nga guest. But anyway mga ka-IF, no, before kita magsugod, no, sa pila naton ka mga talakayan, ikadto kita anay particular na sa aton iya lakat sang panahon paagi sa pag-asa. Tingog sang Kubos. Umaga sa ating lahat, narito ang weather update sa araw ng Lunes, July 6, 2026. Una sa lahat, ang binabantay nating si Super Typhoon na may international name Bobby. Kasalukuyan nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalayo itong more than 2,300 kilometers silangan ng Luzon.
ang lakas ng Super Typhoon ay umaabot sa, o lakas ng hangin ng Super Typhoon malapit sa mata nito ay umaabot sa 215 km per hour. Samantala, ang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 265 km per hour. Inaasahan na ito'y kikilos pan west-northwest o palapit sa ating Philippine Area of Responsibility sa bilis na 15 km per hour. Kapag hindi magbabago ang galaw at direksyon ng bagyong ito, inaasahan na ito'y papasok sa ating PER o Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Kapag nasa loob ng ating PER, tatawagin natin siyang Inday. Mababang tsansa na maglandfall sa ating bansa. Itong sentro o mata ng bagyo ay lalapit sa Batanes area bago maglandfall sa Taiwan. Ang pagbukso ng malakas na hangin ay mararanasan sa pagitan ng bukas at Miyerkules sa malaking bahagi nating bansa, dulot ng bagyo at southwest monsoon. Ito namang enhanced southwest monsoon o habagat na kung saan magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa ating bansa, lalo-lalo na sa kalurang bahagi ito, ay mararanasan po natin sa araw ng Huwebes, July 9. Sa ibang view, inyong makikita, malayo pa ang bagyo sa ating bansa at wala pang epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Yun namang southwest monsoon ay hindi umaabot sa ating bansa. Kaya sa araw na ito, maganda at maliwala sa panahon ang ating inaasahan, hindi lamang sa Luzon, ganun din sa Visayas at Mindanao. Inaasahan pa rin natin ang mga localized thunderstorm o yung mga biglaang buhos na ulan sa bandang hapon o sa gabi. Wala tayong gale warning o ibig sabihin wala tayong inaasang malalakas na hangin na magdudulot ng matataas na alon sa ating karagatan. Paalala sa ating mga kababayan na papalaot sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga nabubuong thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw sikat sa ganap na 5:32 ng umaga, sunset ay sa ganap na 6:30 ng hapon. Yan pong ating weather update at sa ating binabantayang si Super Typhoon na magiging si Inday. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzardi Aurelio. Tingog sang Kubos. So Super Typhoon Bobby, pero ang check nato ng mga KF na daw hindi man siya mag-landfall, no, diri aton sa Philippine Area of Responsibility, but anyway magadala siya sang pag-ulan-ulan kay digto siya sa babaw ti amak mo Super Typhoon, no. Isa sang balantayan naton, pero of course maga-create siya, no, sang pag-inulan-ulan. Tingog sang Kubos. So muna balantayan nato na mga ka-AF, no, so halong kita tanan na mga ka-AF. Now, isa sang ginaistoryahan man subong kay Lunes kita nga adlaw mga ka-AF, no, te kon Lunes isa sa ginabantayan kay pagka Martes, no, pagka Martes mga ka-AF may pagbago naman, no, sa presyohan na iya sang langis diri sa pungsod Pilipinas. No, that is why no nagahatag kita sang oil price update para sa inyo para makapreparar man ang aton iya nga mga kauturan nga mga commuters or shall we say public utility jeepney drivers. At the same time may mga salakyan kung bala nami magpatugong subong ukon buwas na lang. But ariwa, no, oil price update iya base sa Department of Energy. Considering nga ang pungsod sang Pilipinas yara subong nagapaidalom sa state of energy crisis. Pero ari naman no daw ang hindi naton liwat mahangpan sa sining estilo sang Department of Energy. Now, July 6 mga kauturan, update, ariyo ang diesel, magasaka naman siya. 2 ka pesos, tub-tub, 3.20 cents per liter. Bukad ako, no? Abi ko nagtawhay na,
mga ka-EF, nagtauhay na ang Middle East paglinaway, pero nga sa Pilipinas padayon nga nagasaka ang presyo sang langis. Now, ang gasolina, ari mo ning isa ka gina-question permi. Ang gasolina, may posibilidad nga magdubo 30 cents o kung may posibilidad nga magtaas 90 cents per liter. Tingog sang kubos. Ang kerosene, sigurado na yan nga mataas 2 pesos and 30 centavos to 3 pesos and 50 centavos. Tingog sang Kaya mo kubos. na yung gina-question per mi mga kauturan nga tagaan mo liway ang mga oil companies kung pasakaan nila o kung panubuan. Take note mga ka-AF nga ari kita subong sa state of energy crisis. Supposed to be kung sa DOE o kung Department of Energy ang nagadikta subong o kung ang nagakompute sang presyuhanay sang retail pricing sa mga oil companies, supposed to be, it should be for the benefit sang majority, hindi kay benepisyo sang pilalang ka mga negosyante. Tingog sang kubos. May gina-follow kita gani bala mga ka-EF, no? May gina-follow kitang isa ka Facebook page. Ngamba sa gani ang computation sa Means of Singapore platform kung lang tawon mo, may ara iya sang rollback. Pero galing ti, of course, sa mga naghambal natong gani, wala pa nakalulabot ang iban pa kung other charges, landed cost, peso-dollar computation. Pero mga ka-EF, kung lang tawon mo ang presyo sa world market, nagnubo siya. Pero pag abot diri sa pungsod Pilipinas, do kaluluoy kita permi yang mga Pilipino. Kaya do wala man sa ngipon, kag wala kita proteksyon sa Department of Energy o kon sa aton nga gobyerno. Tingog sang Patugong na kamo nga daan kutob iya sang gamit sang diesel. Tingog sang kubos. Okay mga ka-EF, ang isa subong kabalantayan, kay isa kadalagko nga mga event, digto iya sa may Metro Manila, ti subong day 1. Day 1 mga ka-EF, sang impeachment proceedings against sa kay Vice President Sara Duterte. Tingog sang kubos. Sunod sa kay Senator Senate President Wen Gatchalian, ready na, preparado na ang Senado, and of course, preparado naman ang mga security measures, and even ang House prosecutors, preparado na sila iya, of course, ang yara sa defense. But mga ka-EF, sigurado ko iti i-live ini, via social media. Pero ang ginahulat naton nga ginahulat naton nga presentation sa mga witnesses do hindi pa ni matabo sa first day of impeachment trial. Kay ang first day of impeachment trial naka-devote pa siya iya sa mga procedural matters, hindi pa niya ang present sang mga nagkalain-lain nga mga witnesses. Tingog sang kubos. Bantayan naton iya mga ka-EF kay kun baga bala hindi mo pa niya masaksihan ang mga battery of lawyers questioning sa gina-present nga mga witnesses ang pagbayluhanay sang mga ginatawag naton ng mga legal minds o kung legal luminaries, hindi pa ni naton masyado iya mabatian kay titanan halos kalabanan diri ti ara pa lang sa ginatawag naton iya nga mga procedural matters mga ka-EF. Tingog sang kubos. Okay, sige mga ka-EF, oras naton alas 9 at
las 9:30 no ang aton yang oras mga ka-EF no matag na lang kita nay sang pila iya ka mga pahanumdom, then after that no babalik kita sa pila naton ka mga talakayan. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko, kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang inyo estasyon sa kahanginan, DYAF 1143, nagapatigayon sa adlaw-adlaw nga tanan sang iyang misyon sa pagpahibalo sang mensahe sang simbahan. Kag ang DYAF nagatinguha nga makalambot ini sa halos tanan nga pwede niya malambutan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental o kung hindi gani sa bilog nga isla sang Negros. Para sa inyo nga bulig, kag kung anuman ang inyong matanyag nga bulig kag suporta sa evangelizing mission sang DYAF 1143, mahimo lang ninyo personal nga madulong sa Waragwagan sini nga yara na hamtang sa second floor sang sini nga building, corner San Juan Rizal Street sa siyudad sang Bacolod. Ang estasyon sang DYAF yara na hamtang sa kilid sang Bishop's House. Mahimo man kamo makapanawag sa telepono 475-0428. Kag mahimo man kamo makatawag sa cellular phone 0906-453-1921. Kag ang pinakamadali nga mahimo nyo himuon amo ang pag-scan sang QR code nga inyo makita sa inyong mga screen sa karon. Para sa inyo bulig, sa liwat, mahimo lang magpanawag sa cellular phone number 0906-453-1921 o kung magdaya lang sa inyong mga landline 475-0428. Madamo gid nga salamat. Nga masubo ka haw? Ano ba lang nagatublag sa imo? May personal concern tani akong ay hambal sa imo, friend. Yes, friendship. Ano ina? Pero do ka seryoso sa inughambal mo? Oo. Ginistorya kami kay ina sang parents namon. Kay financially hard up gid kami. Nagmasakit si tatay eh. Gani wala siya subong sang obra. Hindi man ka-trespasser ang kita ni nanay sa iya pagdulubaligya para sa galastuhon namon sa balay. Kag isa pa, 3 pa nga daan kami nag-eskwela sa kolehiyo. Friend, basi mauntat na lang ako. Hello? Sino ini? Joy, si Gladys ini. Guess what? Gisugidan ko si Papa sa problema mo. Nag-offer siya na kung gusto mo, pwede ka mag-obra sa aming grocery shop. Pwede ka mag-working student. Patuod ka? Gladys, nalipay gid ako sa imo support. Salamat kita. Matuod ka gid nga abyan. Kabataan, hatagi sang importansya ang imo pagtuon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 CMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Ang hina mo naman, pre. Di ka pa rin nakaka-score? Mahal kong syota ako, pare. Kaya malaki ang respeto ko sa kanya. Ayaw mo bang mag-enjoy? Bakit? Sa tingin mo ba, enjoy pa rin pag nabuntis ko siya nang wala sa oras?
True love waits. Sex is only for married couples. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Sininga Estasyon. DYAF 1143 SMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Tingog sang Kubos. Balik kita mga ka-EF diri sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation, Philippine Standard Time, alas 9:36. Tingog sang Kubos. Good morning kay Architect Roger Moniero. Why slept naton, congratulations kay Roger Moore. Nakapasar sa iyang board exam sa pagka-arkitekto. So, ang YSLEP, ang social action, ang Caritas Bacolod Scholarship Program nakaproduce sang isa iya ka architect. Okay? So, Peter Plagero, good morning. Kay Inday Gaspar Baring, Fatima Narazo, kay Edgar Pomento, kay Darlen Arcan, good morning. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-EF, salwat don't forget to like and share sa aton iya nga Facebook page. Now, isa katalupang doon, kay isa subong, nga ginaustoryahan, diri iya sa syudad sang Bacolod, amoy ni mga ka-EF, ang ginatawag naton, nga ang paghaboy sang basura, sang Victorias City, diri sa syudad sang Bacolod. Pagwa sa sining balita, ang gin-confirm na Attorney Chu, grabe ang reaksyon sa social media. Kung basahon mo, puro negative. Majority sini, negatibo iya ang reaksyon. Hamak mo Victorias City, nga may ara man sila sang ila kaugalingon nga halabuyan sang basura, diri pa ya mahaboy sang ila nga residual waste. Tingog sang Kubos. Amo na ang isa ka dako iya nga isyu. Nga kung sa diin, nakibot ang mga taga Bacolod. Timagambal ka residual waste, mga ka-EF, amo ni siya ang mga basura, matapos masegregate naton, kag ma-recycle, makuha naton ang compostable, kung pwede pwede naton nimon compost, ibutang naton sa aton nga mga garden, o kung sa aton nga mga vegetable plot, sa aton nga mga balay, o kung vegetable pot, and at the same time, mga hazardous materials. So muna, ang ginatawag naton nga residual waste. Now, mga ka-AF, kahapon nga adlaw, sinais mga ka-AF, hindi na to ganing akon nga kwansang nais timan. Wait. Sinais mga ka-AF, negrosanon, initiatives on climate environment. Di na to ganing akon nga doon nadula ng akon diri. But anyway, grupo sang mga pamatanon nagpatigayon kahapon sang isa iya kado public forum, paligtad na gani chip, paligtad isa ka public forum digto sa may barangay Filisa, para sa pag-edukar sa mga lideres kag mga pamatanon, tingnan mi ang gusto ni gani,
ini nga public forum kay ginsponsoran siya bala sang SK sang Barangay Filisa. Particular na sa ginatawag nga waste to energy. Waste to energy o kung WTE, and at the same time naghatag man sila sang edukasyon kung paano mangin zero waste ang Barangay Filisa o kung kita nga mga taga Bacolod nun ang nabuot siningon mga ka-EF ining kahapon dok public consultation and at the same time dala na ya ang pag-edukar digto kita gani digto na kabalo ang mapumuluyo nga kayang-kaya gali naton i-segregate ang aton nga mga basura. Just like for example, digto iya sa example sa pila ka lugar digto sa may Metro Manila. Ang lamian ko lang di mga ka-EF kay do hindi bla hopeless. Pwede gali nga si household mo ang mga balay, pwede nga siya mag-segregate. Kuwao nyo na ang pwede ma-compost, mga pinanitan sa saging, mga damog kay actually pwede mo kay sa balay ginahimo ko na siya nagakot-kot ko skilid. Tapos dala ko ginapang haboy ang pwede iyang madunot, ginamat-amatan ko lang tampok sang duta. Of course kung kabalo ka mag-ubra, kung kabalo ko mag-ubra sang mga indigenous materials o kung IMO nga ginatawag, indigenous microorganism, para mas papadasig pagdunot kag hindi siya magbaho, sprayhan mo siya. So may mga pamaagi siya. And at the same time, ang pwede iya mabaligya nga basura, pwede mo na siya na ibaligya. Kag mo na ang balgan nila nga si barangay may papel gani sa pagkolekta sang basura. Ano naman na kanami kahapon sa explanation niya nga makita nimo nga ma-reduce mo gidya ang basurahan. Kag ina nahimo sang iban nga mga local government unit nga aya ang Bacolod, hindi niya pwede mahimo. Tingog sang Kubos. So salamat gid sa grupo sa NICE sa ila ni Joshua, kag I think the Zero Waste Coalition nga napatigayon sang education campaign. Now, ang isa pagid mga ka-EF, ang isa man kadako nga isyuaryo, ang isa man kadako nga isyu kay nakibot man ang mga taga Bacolod. Nakibot ang mga taga Bacolod nga ginaprubahan na gali sang Solid Waste Management Board. Solid Waste Management Board mga ka-EF nga ang basura o kung residual waste sang Victorias, diri pa ihaboy, hamak mo, matravel ka from Victorias, bitbiton mo ining mga residual waste, kag ihaboy, diri sa syudad sang Bacolod. Tingog sang Kubos. Now, ang Bacolod City, gin-check siya naton. So, may ara siya, sang ginsudlan nga isa ka agreement. Nag-sign siya sang 25-year lease agreement with Forza Development Corporation sa proposed 4 billion waste to energy. But silingon mga kauturan, simple man na limong, ang location niya ara sa 10 hectares property, sa sanitary landfill sa may Barangay Filisa. Anong explanation? Sini, magamba ka waste to energy, ang imo nga basura ibutang sa isa ka machine kag sunugon. So ang explanation is makaproduce siya sang energy. Pero ang question diri mga ka-EF, sa madugay na nga ginapamangkot sang Bacolod nun, sa local government unit sang Bacolod, kung ano nga technology ang ila nga pagagamiton sang Forza Development Corporation. Man nagabalor ini sang 4 billion pesos. Tingog sang Kubos.
Now, wala pa maklaro kung ano nga technology, pero may ara na sang agreement. Daw mo ni isa daw may human ko gani sinimong, no? Nagasulod ka bala sa isa ka agreement, isa ka kasugtanan nga wala ka kabalo kung ano nga mga technology ang gamiton. Now, here comes mga kauturan ang isa ka isyo. No? Nga nakibot ang mga taga-Bacolod nga si Solid Waste to. No? Si Solid Waste nag-approve na ya. No? Kapag approve sini mga KF, ari ganyo, may gin-post, may nakuha kita. February 10, no? Excerpt from the minutes of the meeting sang Bacolod Solid Waste Management Board, February 10. Nadala pa ni ngalan ganyo ni Father Julius Espinosa, kay si Father Julius nagarepresent sang Caritas Bacolod Social Action, which is Vice Chairman sang City Development Council. Nadala pa ni kaning abyanta ngalan niyo, Junicio de la Cruz sang Anti-Baha Task Force. Pero kung istoryatan ni sila, ang Anti-Baha Task Force, kag si Father Julius, isa ni sang namatok. No? Sa sining resolution, sa pag-approve nga ang basura o kung residual waste sang Victoria City, diri ihaboy sa Bacolod. Tingog sang Tubos. Now, amo na ang klaro mga ka-EF. No, kay nagagwa kung ang minutes of kung na-excerpt lang sang minutes ang imo pagalantawon, hindi mo makita. No? Dapat kinabutang na di. No? Kung sino ang nag-approve o kung sino ang nagpamatok. Now, ang representante sang Barangay Filisa, amo ni si, so Judge Agbas, di ko kabalo kung barangay kagawad ni siya. Si Hazel Herdon, kag si Melanie Binyas. Si Melanie Binyas, amo inisaya ang barangay kagawad, which is, kung makahingagaw siya karon, aton sa tani, diri live nga interviewon, diri sa aton nga studio, para ipa-explikar man sa iya kung ano ya ang tindog, no? Sang Barangay Filisa, kay sila ang ginpa dala digto sadtong February 10, 2026. Ting na confirm ta ba lang ya si Junicio de la Cruz ang Anti-Baha Task Force kag si Father Julius nga nag-against o konamatok, no, sa sining resolution is WMB Resolution number 12-02 2026, a resolution approving the memorandum of agreement between the City of Bacolod and City of Victorias to avail the facilities of the sanitary landfill for disposal of its residual waste. Tingog sang Tubos. Now mga ka-EF, amo ni ang kontrobersiya, subong at least no, na klaro na naton, no, nga namatok tadiya, no, si Father Julius kag si Junicio de la Cruz, no, sang Anti-Baha. Now, sa aton pagpulupamangkot dira sa may Barangay Pilisa, no, sa digto tabla, sa nag-attend kita, nagtambong kita mga ka-EF, sang ipatigayon sang nice nga isa ka public forum kadamo gali, no, sang mga reklamo sang taga Barangay Filisa. Una diri mga ka-EF, no, sa gin-provide sa aton nga video, no, ariyo ang gin-provide sa aton nga video mga ka-EF, ginaligar nga ang dump site naton nagalik ang iya nga waste. Kaya di ba kung maghaboy ka sang basura, may ara na siya nagakadunot sa magatubig-tubig, nagalik siya sa isa ka creek digto iya sa may
Barangay Filisa. Amo ni ang nakwa naton nga isa ka information kag gin-providean kita no sang video. I don't know, Chef, no, kung mapakita mo da ngaton nga video, no, wala na na audio na ara, no. Nagalik siya kag nagakadto sa creek ang higko, no, sang dump site sang syudad sang Bacolod. Tingog sang Kubos. Ikadto sa suba, kung magkadto siya sa suba, of course, i-contaminate niya ang suba. So may mga aligasyon nga muna. Ikaduha, ikaduha mga ka-EF, si Kagawad Meloni Agbas nagsulat sa EMB, Environmental Management Bureau, para pamangkoton kung bala ang cell number 4 kag cell number 5 compliant sa environmental laws o kon Republic Act 9008. Check ko lang na karon, no? Basta nasala ako bala. No? But anyway, i-check ko lang na karon mga KF. But Ario, sige Chef, ipakita na lang, no? Ang sabat sa iya sang AMB. Now, this refers to your letter dated May 5, 2026, requesting the copy of supporting documents and information regarding the expansion of Bacolod City Sanitary Landfill, specifically number 4 and 5 nga cell. Ang sabat sa iya mga kayap sang AMB. No. We wish to inform you that the requested documents, including the ECC o Environmental Compliance Certificate and related submission for cell number 4 and cell number 5, are still under process. Tingog sang Kubos. Ano ang buot silingon sini mga ka-EF? Wala sang ECC ang cell number 4 nga naga-operate sang una nga kung sa diin dira ang syudad sang Bacolod nagahaboy sang iya nga basura. Tingog sang Kubos. Wala sang ECC ang cell number 5 nga ginaobra subong nga bag-o nga ginbakal sang syudad sang Bacolod. Tingog sang Kubos. Now, mo ini mga ka-EF ang mga isyu. Now, kadamo gani sang nakibot. Kadamo sang nakibot nga ang syudad sang Bacolod do ginahimo pa siya model sang sanitary landfill. Ano ang basihan nga nangin model ang syudad sang Bacolod ang iya sanitary landfill? Tingog sang Kubos. Compliant bala siya? Compliant bala siya? Di lang gid. 900 hindi 9008 no, daw 9003. Dahil lang gid ano. Okay, compliant bala siya sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000? Tingog sang Kubos. Kaya ang pagkabalo naton, kung compliant ka sa 9003 o kung Solid Waste Management Act of 2000, dapat ginsunod mo na ini ang pila iya ka mga patakaran. Halimbawa, mandatory segregation ang pamangkot. Ang syudad balasang Bacolod nagapatigayon sang mandatory segregation sa kada household, kada barangay. Tingog sang Kubos. Kung 9003, Republic Act 9003, ang paghahambalan, compliant bala siya? No. Isa ini sa yung question. Digto sa patigayon nga public forum, tinagambal ka ni Trafilisan niya, hindi no? Kay kami gani, wala
naga-segregate. Nga, ati kay mag-segregate ka sa imo balay, pagkuha sang basuriro, isimpunon managyapon, i-mix managyapon nila, kagihaboy sa aton nga dump site o kon sanitary landfill. Tingog sang kubos. May material recovery facilities bala kada barangay or clustered barangay na kag iskay isa ini sang gina-required nga dapat may ara sang MRF para sa waste sorting, composting kag temporary storage sang mga recyclables. Tingog sang kubos. May ara bala? So, compliant bala si Sudad sang Bacolod sa Republic Act 9003? Tingog sang kubos. Now, mga ka-AF, amo ini ang pila ka mga palamangkutanon subong sa Sudad sang Bacolod nga daw hindi ka gani, kung hindi ka gani, makahimos sang imong nga basura, na kag wala kaya plano nga i-reduce ang pag-produce sang basura, di mangita ka patuyaw, ma-import ka pa ya sang basura halin sa Victorias. Tingog sang kubos. O ano ang epekto sini? Kahapon nagapamati lang kita, nag-observe kita sa ginpatigayon nga isa ka public forum, di nagareklamo na gani ang mga taga-barangay Filisa nga nagaalisngaw ang baho. Kag ini mga KIF, sang nagligad nang in-issue ini dito sa barangay Filisa. And even sa mga kaiping nga kabarangayan nga nasakupan iya sang syudad sang Bago and even Murcia. O nagapanimaho ang aton nga sanitary landfill, cell number 4, nga wala sang environmental compliance certificate. Tingog sang kubos. And if matuod ang aligasyon nga nagalik ang iya nga tubig halin sa seal number 4 kag nagakadto sa creek, isa ni kadako no? Nga violation sang syudad sang Bacolod. So paano siya nangin model no? Sa sanitary landfill? Tingog sang Now kubos. initanan mga KF nga palamangkutanon, amo ning pamangkot digto sang mga taga-barangay Filisa. Una, ang baho niya. Ikaduwa, ang allegation nga naga-pulyot siya sa creek dira sa may Filisa. Ikatatlo, ang nagalalabay. Ang nagalabay nga mga salakyan, tinagapanimaho man kay dira sa main road. Sa Filisa, nagalabay ini. No? Well, in fact, maagi sana sa barangay dumanan gani, no? Pero kung diri sa mag-agi, sa Filisa, nagapanimaho siya. No? Duga nga no pagid sang basura halin sa Victorias. Tingog sang kubos. O, ang isang question diri sa syudad sang Bacolod kag sa solid waste management, ang transparency nga ginatawag. May consultation bala kamo nga ginpatigayon ginhimo sa kada barangay o kon sa barangay Filisa. Kay kahapon ang barangay Filisa, nagambal sila nga wala sang consultation. Even sa pagsulod sang syudad, sa agreement, sa forsa, wala iya sang ipatigayon nga barangay consultation. Hindi man kita pwede nga makambal. Ay, wala pa gani, no? Wala pa kay preliminary pa lang di makandak patasang consultation. Doon mo na ang palusot sa syudad. But anyway, mga ka-AF, ang isa nato niya kapaglantaw dire, nga nagsulod ka sa agreement. Kay kung magsulod ka sa agreement, but silingon, dulo diretso na natuloy-tuloy na ang isa ka proyekto. Tingog sang kubos. Amo ni subong mga ka-AF ang mga nakapending
nga mga palamangkutanon nga dapat sabton kag mangin transparent ang administration ni Mayor Greg Gasataya. Now we must remember nga ang cell number 4 nga ini para in fairness man sa tanan, chimpo pa niya ni Anay Mayor Albi Benitez. Ang cell number 5 ya, tichimpo na ni subong ni Mayor Greg Gasataya. Tingog sang Kubos. Sige mga ka-EF, sumatag kita na isang pila iya ka mga pahanumdom, then after that, mabalik kita sa pila naton ka mga talakayan. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Nga masubo ka haw? Ano ba lang nagatublag sa imo? May personal concern tani akong ay hambal sa imo, friend. Yes, friendship. Ano ina? Pero do ka seryoso sa inughambal mo? Oo. Ginistorya kami kay inas ang parents namon. Kay financially hard up gid kami. Nagmasakit si tatay eh. Gani wala siya subong sang obra. Hindi man ka-trespasser ang kita ni nanay sa iya pagbulubaligya para sa galastuhon namon sa balay. Kag isa pa, 3 pa nga daan kami nag-eskwela sa kolehiyo. Friend, basi mauntat na lang ako. Hello? Sino ini? Joy, si Gladys ini. Guess what? Gisugidan ko si Papa sa problema mo. Nag-offer siya na kung gusto mo, pwede ka mag-ubra sa aming grocery shop. Pwede ka mag-working student. Patuod ka? Gladys, nalipay gid ako sa imo support. Salamat kita. Matuod ka gid nga abyan. Kabataan, hatagi sang importansya ang imo pagtuon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 CMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Diyos ko. Kamuntik ko na siyang ip-abort. Ang ganda pala niya. Sorry, baby. I love you. Handog ng Diyos ang buhay. Tanggihan ang aborsyon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 CMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Tingog sang Kubos. Balik kita mga ka-EF diri sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation, Philippine Standard Time, alas 10:04.
Tingog sang Pugos. Good morning kay Joshua Villalobos, no? Amo ni siya ang Secretary General sang NICE, sa maligan niyo kag MRF na dapat operational, hindi MRF nga dogin butangan lang na welding sa kilid na basurahan, haboy-habuyan kag tapos wala man, no? Ang maligan niyo MRF nga dapat operational, pwede ka compost, collect recyclables, no, etc. Hindi MRF nga daw tangkal kadako, no. But sino magambal kag ni MRF mga kauturan, mga ka-AF, no, pwede mo daya MRF nga didira ka panamtanom, no, kung may composting area ka, tituod man, no. Kayong kisabang MRF makita naton daw tangkal ang blasang baboy nga tidira la kamo yain, no. Dira la kamo segregate sang inyo nga waste material. So thank you again, no, kay Joshua Villalobos. Tingog Nawari mga KF, guest na lang nato no sa studio, kaya nga aton nga guest sila ni Kagawad, no, Kagawad Melanie, do malang-alang sa siguro kay I think do basi iyawan sila pangita na parkingan, but anyway basi may continuity man ta karon sa atong programa, pero it so happen nga ti ari naman diyo si Mr. Junicio de la Cruz, mga kauturan sang anti-baha, no, para klaruhon man niya ang iyang nga posisyon, particular na sa sinagwa nga minutes of the meeting nga it seems kung basahon mo pati si Father Julius, duwagid sila nag-approve sa sining resolution sang Solid Waste Management Board. Ning si Juning na panawag ko siya ang imo na pagpanamyaw, no, bilang guest man diri, no, sa aton iya nga programa. Mayong aga, mga tagpalamati kag the viewers sang aton FB Live sa Tingog sang Kubos. Napaaga ko kay ang dason sini nga program amon, pero may naman lang kay ang ining ang topiko ginastoryahan related man sa topiko namon karon, no. Pero since sa mayong diri sa programa sa Tingog sang Kubos, ang actually Raymond, nakita ko ang mga post no, sa social media sang sinilang aga, actually, sinilagid nga aga, nagapakita nga ang resolution nga ang sang request sang Victorias nga madala sila, matampok sila sang basura sa Bacolod na approve sang Solid Waste Management Board. Kag ang date is February. Ti mga kaabyanan, ang inyong alaga dire nangin isa ka katapo sang Solid Waste Management Board nagarepresent sang Bacolod Anti-Baha Alliance. So regular kita dara naga-attend. Pero ang last ko nga attendance sa Raymond sang February pagid. Ini nga date gid ang actual ni nga nakibot kita kay ining agenda sa request. Sa pag-intindi ko sang iban nga taga Filisa, wala ni gina-approve. Why ni siya ma-approve? Bangod sa rason nga mo nang gagwa subong sa social media nga damo kita sang problema sa basura sa Bacolod. Daw ka alang-alang entertainahon naton ang pagkuha sang basura gikan sa iban nga lugar nga ang aton gani problema medyo hindi ta matatapan. Sa mo nang rason Raymond nga daw nag-react man gani ko daw ni mga istorya ni. Ari resolution pag nila chip, amo ning resolution. Nakuha ini excerpt from the minutes February 10, 2026 3 p.m. Nati yung pamangkot naka-attend gid man kamo sini. Ari kami si Father Julius Mengalan day. Okay, meron si Father Julius, so duha kamo, no, para gin present bala ini sa inyo. Okay, gin present gid ini siya. Ini nga agenda gin present nga may request diri ang Victorias nga tiamo ta nag-file kita, naghatag kita sa aton nga pananawan opposing sining proposal. Kag hindi actually sa paghatag naton sang opposition sa sining ideya, hindi lang ako may nag second kag may naghambal man nga gusto kay mabudlay ta man na entertainahon nga ang ina nga bagay nga may mga problema man ta, di ba, si ayawan ta panabat sang amo na nga mga proposal kun aton batunon. So ang gwa na shelve ini nga proposal Raymond, the shelve why ma-approve. Natingala kita nga nagwa ini nga document, no.
So amo nang aging klaro man naton sa imo kay of course ang ginadala mo antay-baha. Oo. Ti sino bala ang mga kaupdanan nimo sa antay-baha, di ba? Ang mga hindi man lang simple nga mga tawo ni sa aton nga syudad. No? Kay kalawa ilang taon nga antay-baha, uy, pro sila iya sa pagaboy sang basura dire sa Okay syudad sa lang. Bacolod. Pero klarohon ko na nag-oppose ka No, na representing sa antay-baha Oo, nga dire tama. ihaboy Tama. ang basura. Tama na, Aha. Pod Raymond. Okay. Now, sa sini nga sitwasyon Kemtan, ano ang plano nyo subong sa inyo nga grupo sa antay-baha? Kaya ang ngalan nyo, pansin mong doon baka deceiving. Oo. Nga kasi pag-post, nga it seems, nga kamuya nag-approve, upod pa kay Father Julius. Ano ang inyong plano? Hindi ko makikita mo kay Father Julius. Anong nangihiya nga pananaw sini? Aha. Inila ni aga na ako nakitaan. Pero sa in behalf sa baha, ginistoryahan namon ni exchange na kami messages sining parte sini kag daw ang huyog base pagwa kami man sang statement kag sang position paper related sining issue sa pag-request sang Victorias nga diri nila dalon diri nila ilang basura kag ang kag ginaaprubahan sang Solid Waste Management Board nga kita nagrepresent dira sa ngalan sang grupo, no. So hindi ko ani maghambal sang posisyon sang baha bangod kay under process man ang amon nga istoryahan ay kag definitely mapagwa ang baha sang ila position paper. Ang klaro lang ya, nga nag-oppose ka mo. Okay, klaro, para Biday. klaro sa aton nga mga viewers kag mga listeners. Kag Kaupod Raymond ang taga Pilisa witness na away ko kabalo kung anong posisyon nila. Kung kabalo sila kay ara sila mismo sa Solid Waste Management Board. Okay, ano kayo puli makingagaw sila karon kundi sa makingagaw di sa imo iya nga programa. No, thank you gid. Thank you gid. Nga ginklaro mo ang imo iya posisyon, no, particular na sa inyo sa antay-baha nga wala ka mo yung nagpasugot no, nag-oponer kamo sa sining resolution pero nga ano nga gwaya resolution dason damo na mo hindi ko I don't know sa ang imo ngalan niya mo pagani ako Raymond ko ano resolution approving. Correct. Nga sa tutuod gid sa pag-intindi ko ang Solid Waste Management Board wala siya ga-approve sa mga amuna. Ang term gani ni Councilor Espino sini nga aga nakita ko man nga i-review nila ang memorandum of agreement. Inang memorandum of agreement bago lang ko nakabati kaysa pag-meeting sang February wala man niya sang agreement naging present. Request lang. Request. Pero kung magsiling kita nga memorandum of agreement separado ina nga dokumento nga nagawa ko na yan nagakinahanglan niya sa aton pag scrutinize kung anong terms sila sa sulod sa agreement na. So wala na siya. Hindi ko kabalukon nga si abi ko Kaupod Raymond kay may meeting pa sang April kag sang November abi ko base sini nga mga month nila gin-approve. Kay wala kita ka-attend, no? Correct. Why kita ka-attend? So every 2 months ang meeting sa mo. So kung April, kung February ang ina nga meeting, may meeting sang April kag may meeting sang June. Nga wala na tada ka-attend. Okay. Pero nami kay na mention mo, meaning sang ari ka mo nag-attend ni Father Julius, wala iya sang ginpresentar nga memorandum o agreement. Request lang. Oo, nami man kay ginklaro mo siya, no, dapat sabton no, sang Solid Waste Management Board. Siguro bilang board kaya ang nag-head sang actually Kaupod Raymond, ang chairman sang Solid Waste Management Board is ang mayor gid. Pero sa mga meetings kung wala na siya. Wala siya, representative niya lang. Ang naga-facilitate, chair sinada sa mga meetings ang opisina sang BINRO, no, Bacolod Environment and Natural Resources Which Office. is sinong head naton dira? Si Attorney Dignadisi. Si Attorney Dignadisi. Okay, sige. Klaro kung ako bine, kung ako napabasahon sa imong nga statement, ara ka nag-attend, wala ni talakay, nag-oppose ba ka mo, o wala man talakay ang memorandum of agreement, but still, do ka deceiving kumbaga, sa part sang nag-attend, kay wala yagin present ang memorandum of agreement. Dapat sabto ni Guro ni Attorney Dignadisi nga ang gwaya
sa minutes of the meeting, may ara na sa memorandum of agreement kita kalaw ay mantuod nga mag-discuss ka mo sa inyo nga grupo, way kay kakita sa memorandum of agreement, ma-approve ka lang. Oh, ati kinanglan guro na to padaluman. Pero, Sige, go ahead, Deng. na padaluman siguro na kay daw ang gwa nga didto sa Solid Waste Management Board ang kaya ang nagwa nga ngalan sa social media nga Solid Waste Management Board ang ginabasol kay gin-approve. Correct. Kat may authority bla si Solid Waste Management Board. Isa pa na no kay ang Solid Waste Management Board supposed to be siguro ma-endorse lang kami sa SP. Kaya ang SP na yung ga-approve sa mga mga memorandum of agreement. May okay. Correct. Correct. Sa power sang wala guro. Sakto na, no? Amo pag naisa ka pa naman ko tanon na. Sino ka sa Solid Waste Management Board nga ma-approve ka, nga mag-enter into agreement nga wala pa hanugot sang SP. Oo, na daw may question pa sang legality. So, maayo man ikon maklarify sang city no kay daw para sa akon niya ang dako lang din nga question no gina-reiterate ko lang nga wala sa natabo nga approval sang ining request ng Victorias sa inang date nga inang February 10. February 10. Oo. No, at least klaro. No, sa aton iyang mga viewers kag listeners, no kay nagapamati man subong grila grupo ni Joshua Bla, no sa sining aton subong talakayan, maklaruhan tani siya tanan-tanan, no nga may ara gali kun ako bilang tawon, sa imo binbin sakit man sa aton mo. No? Nga ginapapungko ka to dugay-dugay kibot ka lang, wala man na matalakay. Ara iya gali sa resolusyon. Kadua, may puder bala si Solid Waste Management Board nga mag-enter into agreement. Okay, go ahead. Isa na clarification. May posisyon kami sa baha nga naga-support sa zero waste movement nga ginapamunuan sang Zero Waste Alliance. Upod kami sa posisyon sina nga kagaway kami nag-angamon posisyon sa basura. Hindi gani yang dumping kag kuan ga posisyon kami waste sa to energy, hindi ka magani sa waste to energy, di ba? Hindi. Kay zero waste siya ang inyong ginaposisyonan. Nga gina-initiate sang Zero Waste Alliance. Para mandra ang NICE kay ang NICE ang ga-provide sang secretariat na kag naga-resolve kami kag may posisyon ang baha nga naga-support sang Zero Waste program. Hindi pa kay dumping gani kag kung lang tawon kong imo explanation, paano ka mag-approve sa isa ka resolution nga habuyan ta di basura kay ang panindugan ngani sa anti-baha, hindi ka mo gani sa waste to energy. No, ari kita sa zero waste, amo na blang i-implement ya ang RA 9003. Ang sa waste to energy hindi tanay pagtandugon kay may mga nitty-gritty. Okay. Ang una nga babahagi sa waste to energy kakiyot sinalang tawon eh. Medyo why naton maklarify ang tanan-tanan nga mga effects na ito base may mga kuan kita dira. Pero klaro lang niya kun basura nga gin request ang Victorias nga ibaboy sa Bacolod. Klaro nga sang February meeting wala sang natabo nga approval sina sang Solid Waste Management Board. Okay, sige mga ka-EF sa ato ng mga listeners and viewers, aging klaro lang Mr. Dionisio de la Cruz ang posisyon niya iya kay nakibot ang tanan no pamangkoton ko pa na gani si Father Julius man no particular siya natabo at least para maklarify bala nato ang tanan nga mga isyu kay kun lang tawon mo ang ginpagwa nga minutes excerpt of the minutes of the meeting pa siya mong no galing kay wala lang matalakay ang posisyon sang tag-sa ka mga attendee. Now amangkot ko lang si mo kay wala pa din si Father Julius si anti-baha member siya sang Solid Waste kag si CDC or Hindi ang pag-intindi ko sin sa kay Father Julius kay nagtabuay kami didto. Hindi saya dapat mag-attend sa Solid Waste Management Board kay hindi man siya member sang board. Pero si Father Julius member sang City Development Council, CDC. Ato siya didto kay may another meeting sila pagkatapos ang Solid Waste Management Board nga meeting. Pero bangod kay ato naman lang siya gin-invite siya nga magpungko upod sa board. So pero wala siya sang voting power na gani mo, di ba? Ay siya daya. Karuhon ta na. Basi bla maomid pagid si Father Julius. Hindi.
Kakaroon na, hindi siya, meaning, kung may decision making, why siya labot, ay nunukon ka mo sa antay baha, ara ka mo daya. Ara kami, official Okay. kami ang Official representative ka Nga, mo. oo. Okay. May representation ka mo yan. Meaning ka mo yung makabuto. Ay, sige, klaruhon ta ni siya. Kay dragging the name sa mga nagkalain-lain blang mga association nga wala man niya labot. Kay butang mo sa minutes. Okay, daw nasalang mo si Father Julio sa sa pag-atake bala sa iban nga mga wala ka hindi nila maintindihan gid mayo no. Kag hindi ta na mabasol. Correct. Butang mo da ngalan niya bimo. Oo, kag di of course sa inyo masantay bahae no. Butang mo na ang ngalan approving. Di basa mo. Wala ginaprubahan nila tanan-tanan, no? Nandoon mo na, no? Without clarifying, kay tanami, manitani nga, mo ni siya nag-oppose, etc. Para klaro ang tanan. No? So, mo ni makaroon mga KF, gadugang kang nagadako ang kontrobersiya sa sining. Hambal nga si Iban, nga daw himuon niya basurahan ang syudad sa Bacolod sa Victorias. Hindi kita na magsugot. Now, kung amo ni sa imo paglantaw sa inyo sa antay baha, kung sample lang kung may power gid man sa solid waste sa magsulod sa isa ka memorandum of agreement hindi bayahan mangin precedence man ni siya kay tiga lapit sa talisay lapit sa silay, lapit sa manapla. Tingay hindi kami sa lapit nga Victoria sini mo, anong rason? daw may Malaysia pero anyway hindi ko na makatag kung kadumdum ka mo mga listeners nato mga Facebook live nato nga viewers no, kung kadumdum ka mo sang panahon ni Mayor Albi gin-float na ining inter-LGU cooperation sa waste disposal. Gina-float na ini siya kay ang 3rd district tani pati ang bago ideya pa lang no. Pero sa panahon nga daw wala ni mag-prosper ining inter-LGU cooperation hindi man ini malain per se no. Buligay mo pero hindi na iya simple nga one-sided nga ang isa lang LGU agag ang Bacolod mag-istoryahanay nga wala sang amo na guno ginahambal nila nga may memorandum of agreement kasi siyempre may mga terms na yan hindi niya pwede nga daw gestorya lang kamos tubaan nga nagakaon-kaon lang na buyan man na basura maski diin lang di ba pero ani mag-prosper sa nagligan why ko kabalo kon ining inter-LGU cooperation nga ginahambal naton amo na ni siya ang nagligad o bag-o naman nga ideya kay kadaw ka gulpi nagtuhaw nga nagwa ang isyu nga ginaprubahan sang Solid Waste Management Board ang request sang Victorias nga mahaboy diri sang ilang basura pero silinggan specific one ng ilang residual waste kag ang kadakuon kuno sina Gaupod Raymond 1 cubic meter kung 1 metric ton di ko sa kabisado per month so siling nila kagamay kay isa lang na gani kuno ka truck ang equivalent sina no pero malibog todo ang ulo mo kung malisyoso ka sa pamigminsar nga sa Victorias lang nga ang iban nga pa daw. So bro, ako lang na ipaminsaro na. Why na sa organization nga gina-represent ko. Okay. Ay isam na naging lantaw naton bala no. Amo mo no. Kinanglan taton lang tawon sa malapad na pagbalantaw ang ining issue. No, kapag aboy okay man wala problema kung ang Bacolod tani ning kabalo man siya maghimos bla. No, sang iya nga basura. No, kay instead nga i-implement mo anay ang ara sa Republic Act 9003. I-implement mo anay bag-o ka magkadto sa isa naman ka solusyon. Hindi mo na makita. Indeed, damal gani sa iban, no? Okay. Naga-budget kita millions of pesos kada tuig. Nga kung i-reduce naton ang basura, ang ina nga budget mo sa pagpangakot sa mga kontraktor, madula na. Pwede mo na ipangatagan sa barangay. Pwede mo dugang bakal bulong. O pa eskwela. Kay ma-reduce ang imo nga basura. Pero hambal naman sa mga nag-scrap sa kon, indeed, may kwarta sa basura.
Dadamo meaning na sa Tingog kwarta sang sa basura. kubos. No? Manag-scrap na yan mo. May kwarta sa basura. Kaya may mga kilala mong kumong, no? Nga nagayuhan man sa pagpang-scrap ya sa basura. But sige, go ahead. Dugang ko lang, no? Ini nga aton style bala, nga maminsar kita sang solid waste management kag ginag-entertainer naton iban nga pamaagi nga wala naton gina-maximize ang ara na butang sa RA 9003. Kay klaro gid sa 9003 nga segregation at source. Kag ang segregation at source nagapadulong na sa pagjutay sang imo basura nga ginahaboy sa dump site. Dapat kay dra pa lang nga daan sa aton nga MRF dapat amo na hambal mo kay na ang MRF ta do kurungan kang baboy, do kulungan lang gani kay do mo. Na wala sa sang kun ang iya sa bala nga meaning sang materials recovery kun anong basura nga nabutang dra pa lang nga daan mismo sa materials recovery naka na ina kung paano ito magamit liwat. Correct. Supposed to be may ara composting. Kaya ang imo nga mga biodegradable na composting. I-compost na da siya mo. Siguro may ara na da sa nga ginasiwalay mo ang tanan nga mga plastic kay may market kasi na. Pero sa aton niya, tanawan nyo bala ang aton nga nani nga MRF. Duwa lang ginada laban duwa lang ginada ka parte. Madunot kag hindi madunot. Pero ang unod sang isa kag ang isa pareho na. Parehas. So daw ang sa malipot daw hindi seryoso ning aton pag-implement sang sang MRF ta. Kag isa na sige na question subong man. Paano ni ngayon model si syudad sang Bacolod sa iya sanitary landfill nga hindi sa gani compliant sa 9003? May sulat na ko diri nga nakuha of course gin provide man na sa aton kagawad Miloni. Why wala gani isisi ang cell number 4 kag cell number 5 ara sa sulat sa IMBO balos kay kagawad Miloni. Nag-ooperate lang gali ang cell number 4 sang una. Hindi ta mabasa sa Mayor Greg, hindi pa niya termong. Mayor Albi pa nimo. Nag-ooperate lang siya, mga KF, wala siya yasang environmental compliance certificate. Malala pagid na kay karon. Ay, amo na hindi ta mabasol ang taga Felisa. Di lang reklamo ang taga Felisa. O kahapon na to ko to, namati ko sa ilan ni Joshua. Kahapon na to ko to, grabing mga sentimento nila mong nagsugot at taga himo tadi basura tapos para i-cater tang taga Bacolod kay wala basurahan tapos masugot pagitaya ang habuyan pagita sang basura sa iban nga mga LGU o kung local government unit. But anyway, sige, okay, wala na kasang oras. Alas 10:27 na ang imo na siguro ang parting shots sa aton iya pagpaklaro sa aton iya mga viewers listeners. Actually, pagkatapos ng ining tingog sang kubos, kami ni Gualbing no sa Tagbalay, medyo padayon na namon ni no kay may iban kami nga matalakayan nga no. Pero padayon ng guest nyo, kamo gito maka-guest base kon makadto sila karon, ate amo tong guest namon kami na sila. Sige na, madamo yung salamat. Thank you again. Tingog sang kubos. Okay, sige mga kaya para ang oras naton alas 10:27 namin no. Dugangan tani nga mga issue no, particular na sa sining issue iya sa may barangay Filisa. No, isa ko lang kagangin appreciate man sa mga taga barangay Filisa kay nagamatamat na panindugan no, panindugan sa una at the same time subong no. Nagapariser kag nagabaskog ang ila panindugan nga hindi iya basurahan no ang barangay Filisa. Of course, no, gina-congratulate man naton ang NICE kag ang sanggunian kabataan sang barangay Filisa nga amo man ang nagapanikasog subong no particular na sa pag-edukar sa mga kauturan naton sa barangay Filisa, particular na sa Republic Act 9003 no Solid Waste Management Act. Tingog sang kubos. Okay, sige mga ka-EF, do kanami pagintani no, particular na sang aton iya balang talakayan subong. Good morning kay Monique Yabiada no, maayong agada sa may barangay Araal no, kag at the same time maayong agaman no sa pila naton iya ka mga hindi lang gid no. Good morning man sa kay Day Casiano, ano, Dailin, no, kay Agnes Gicos. Good morning.
kay Cheret Nalang dira sa may Krusing Maya, mayong aga kay Peter Plagero, no, good morning. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-AF, no, nakulabos kita sang panahon ng oras aton, alas 10:29. Wala na kita sa oras, na upod sa bugos katapuan sang DYAF 1143 CMN Bacolod. Congratulations gadi no sakay di na tong akon nga kuan nadula na di. No? Kay Reverend mga pari na Arsam John Lariano Kabatak, no, subong ang iyaya nga ordination. Sige mga ka-IF, no, sa gihapon ini ang inyong alagad Raymond Pandanduyan nga nagasiling kabay pa ang Diyos ang pagidait, pagigug makagustisya, magaluntad sa aton tanan. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko.